Alright, welcome back sa isa namang bagong edisyon ng The Parokiano Show. Nga pala si Lem at kasama ko pa rin ang aking co-host na walang iba kundi ang matigas at ang kagilagilalas, Chris Bermejo in the house. So, yun. Goods ba tayo mga kaparokya? Yan. Par, it's nice to be back. O nga, it's nice to be back kasi after ng ilang series na mga recordings and at the same time, medyo nagbago ako ng setup ngayon kasi naglinis kami ng bahay. So, nandito ng aking setup computer. Tsaka nga pala, maraming salamat din sa lahat ng mga nanonood sa YouTube kasi ang ganda ng analytics lalo na sa Spotify. Tsaka kasi available na po kami sa lahat ng podcast platforms. Pwede na po kayo mapakinggan. And at the same time, kapag may mga comments, pwede na po kayo mag-comment sa comment section sa Spotify and as well as sa YouTube. Syempre, like, share, comment, subscribe, tsaka ring the bell kasi YouTube yon. So, para maging updated kayo sa amin. And Chris, anong dapat nating pag-usapan ngayon araw para sa episode 19 ng TPS? Ayun. Ay, ito par, may kasama tayo na makikilahok dun sa talakayan natin ngayong episode. Ayun, may kasama uli tayo. Yun, siguro, yun na, pakapyawan ko na. Parang, yung kasama natin tsaka tayo, may common na kinahiligan talaga din. Since, ito nga, par, alam mo yung ngayon na yata ginaganap yung Singapore Grand Prix. So, nasa Singapore na yun yung... So, itong kasama natin, parang fan na fan din siya ng sports na to. Yun. Anong sports yan? Na datin. Anong sports yan? Grand Prix. Ito na nga, Crash Gear. Ay, hindi. Ayun, Crash Gear. Ito, he's a big Formula 1 fan. Like our dear lovable president. Same team, favorite. Same team, same favorite, and same gesture siguro. Di ba? Parang gumagano siguro. Gumagano din. So, hindi na natin patatagalin, par. Kasama na natin ulit si Boss Par Adrian Gali. Wow! Uy, actually, dami ulit dami tao. F1 nga. Oh, it was nice to see AIDS back sa Parokiano Show kasi from the success ng alam mo, nakita ko talaga na si AIDS ang ating talisman para sa ikagaganda ng show. Naging anting-anting ako bigla. Every time na may AIDS tayong kasama, alam mong ang ganda ng natin analytics. Kasi nadadala niya. Kasi may mga banat tayo sa puwet. So, Chris. Same. Oo, same. Kaya same may banat sa... Kaya nga. Since na-intro mo na si AIDS kasi from anime wrestling na nakasama natin siya. Pero ito, bagong sport naman to. Malay mo lahat ng hilig ni AIDS. I-topic natin. Pero since yung Formula 1 is bago, ako kasi bagong nod lang din ako. So, I tend to watch nung lahat ng mga naging games, races, ganyan. Tapos
sinabi na ako manood ng Drive to Survive, pero sabi ko parang waste of time kasi ang daming season, ang daming pang episode per season, tas mga 1 hour din yung span ng episode eh. Pero ikaw, AIDS, paano ka nag-come up dito sa from a football fan to a Formula 1 enjoyer? Yun, Drive to Survive. Kasi, nakikita ko yung Drive to Survive sa Netflix. One day, wala akong mapanood. Tapos, nakikita ko rin yung mga clips niya. Then, yun, sinubukan ko. Tapos, nung nakita ko yung biglang nag-flashback sa akin yung mga, nung bata ako. Kasi nung bata ako, nanonood talaga ako ng F1. Although, hindi ko siya maintindihan kasi, hindi pa ako sa mga regulations ng mga ng mga sport. Pinapanood ko lang siya for the sake of it. Yung mga pabibilis na kotse. Ordinaryong karera lang, no? Hindi natin alam yun. Di ba? Yung bata na lalaki, di ba? May sa kotse karaniwan. So, yung isang kilala natin, di mahilig sa kotse. Ay! Diba? Mga iba-hilig niyan, So, ibang kotse. Yun. Ibang siyang i-ride. Shrimp. The last ride pa yung gusto niya pa. Pero yun nga, sabi ko, nung napanood ko to, so, parang bilang bumalik yung pagiging Ferrari, enjoyer. Kasi, huli kong panood ng F1 is yung like 2007. Yung Schumacher pa? Hindi, ang driver, naging WDC, yung World Drivers Champion, si Kimi Raikkonen. Raikkonen, tapos Ferrari yung World Constructors kasi dalawa yan eh. Yung WDC, yung World Drivers, kung sino yung pinakatuktok doon sa individual driver standings. Tapos yung Constructors, yung team nakapag-accumulate din yun ng points eh. So, the more driver wins, the more chances his team would win as well. Kaya pag china-check nyo yung standings, may drivers tsaka constructors. Kasi yung bawat yung bawat position nila at the end of the race, may respective points yan. Hindi ako nagkakamali pag P1, 25, tapos pababa siya ng pababa. Hanggang 10th place ate baka ka-gain ng points. Yun. So, the more you win races, the more na makakatulong ka sa team mo. And mas maganda kung pareho kayong nananalo. Kasi doon kayo makakapagbuhat ng doon kayo makapagbigay ng points sa team. So, ayun nga, going back, si Kimi nanalo, silang dalawa nung Ferrari. Tapos nung ko sa Drive to Survive, pagkapanood ko ng mga episodes, ayun, kasi may drama, andun yung mga drama eh. Yung hindi nakikita sa mga behind the scenes ng mga ng lahat ng GP mula sa pre-season testing hanggang sa parang way beyond doon sa sporting side ng F1. Hindi lang doon sa sporting side. May entertainment din kasi may mga makukulay din na karakter doon gaya ng dating team manager ng makukulay ng Haas. At pinapakita din ba yung buhay ng mga nag-aayos ng gulong? Kasi doon ako napapascinate eh. Ang hirap kaya nun, ang bigat ng gulong nun, di ba? Tsaka, karaniwang joke din yan. Di ba pag nakikita kayo nagpipit stop, di ba? Mabilis lang yung pit. Ang pinakamadaling trabaho yun is yung nasa jack, yung nasa unahan, yung nasa nose gear. Yung aangat lang. Iaangat lang. So, syempre, yung pit crew, magkakantara pa yun, palit ng gulong. So, within 1-2 seconds, tapos na yun. Bababa niya lang yung jack. Yun na yun. Tapos tatabi na lang siya kasi harurot na yun eh. Harurot na yun eh. So, karaniwang joke nga siya na siya na yung pinakamadaling trabaho sa buong mundo. Yung pero, jack man yun.
Ito, since ito na-intro mo na kami AIDS ni Chris ng ano yung constructor, ano yung driver, tsaka ano yung niya, paano siya nirarank, paano yung tawag dito yung teams, ganyan. Ilan kayo sa isang team, parang ganun. Pwede mo ba kami introhan kahit yung mabilis na parang sa amin na mga newbies, ganyan, lalo na kay Chris. Ako kasi kahit papaano, nung sinabihan niyo ako na manood, actually nung nagka-interest na ako din nung tayo sa yung sa Netherlands, ayun, doon ako nagtuloy-tuloy. Pero kasi syempre, alam ko na sabi niyo ako manood ng Drive to Survive, pero kasi sobrang haba niya kasi tapos parang nagsunod-sunod na meron ng may tawag dito, sa Italy katatapos bago yung Singapore. Monza. Home race ng Monza. Ferrari. So yun, kumbaga parang madedelay na ako. So, para sa amin ng mga baguhan, parang F1 101. Ayan. Bigyan mo lang kami ng mga basic lang. Di ba na ako ganun ka-expert? Par bago muna umpisa ng ating kasama yung since F1 101, may dinalit si ating resident researcher kung ano yung basic definition daw ng Formula 1. Sabi niya, commonly known as F1 is the highest class of international racing for open-wheel single-seater Formula racing cars sanctioned by the Fédération Internationale des Automobiles. FIA. French. FIA. Ang sakit sa ilong par, French yun. So, ayun, since, nag-umpisa siya ng 1950. So, ayun. Back to you guys. Ang haba kasi nung binigay sa akin. Ang hirap ng transition. Ang haba ng lahat kami, invested na kami sa pakikinig. Biglang back to you guys. Parang si Dr. T lang ng slam dunk. Sabihin mo kay Yahoo Girl kung magbibigay ng mga ganyan, wag niyo nang ituloy. Regular na ba yan? Regular na ba interview na yan? Ewan ko dyan. Di rin namin masabi. Ako, nakaprobi pa yan Minsan ang gusto, ang daming gustong i-share ngayon. Hindi ko alam. No? Hindi, ito yung sa isang team, dalawa. Oo, laging dalawang racers. Pero yun nga, AIDS dun sa iba. Ano ba yung, syempre, yun yung pag naka-cockpit road naman, cockpit yung camera, syempre nakikita lang nung driver yung di naman niya na-anticipate yung mga turns. So, ano yung mga practice, yung qualifying, ganyan? Practice? Yung mga constructor din pala. Yes. Ang constructors is basically yung mga teams, yan, Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, Haas, Kick Sauber, Williams. Yan yung mga Aston Martin, yan. Ang teams na sumasali dyan is they pit or they deploy 2 drivers, and trabaho ng mga drivers na yun is of course to win points for the team na yun yung mga points na nakukuha nila per race kasi ganyan sabi ko kanina 25 points dun sa P1 tapos pababa ng pababa pa 18 to 15 hanggang dun sa 10th place na 1 point lang yung may uwi niya sa team niya. Tapos yung mga points na na-accumulate ng dalawang drivers na yun, at the end of the season, itatali yun. Tapos yun yung magiging final ranking ng team at the end of the season after ng Abu Dhabi Grand Prix sa Qatar. So, tapos ang standard na weekend, na form na Grand Prix weekend, 3 phase usually, yung practice.
ano yan, Fridays, FP1, free practice 1, FP2, yung free practice 2. Mostly ano lang, for the Familiar driver, lang? oo, to get the feel of the track. Although, dinadrive naman naman nila yun, annually. Pero, pero to test to test the equipment, ganun. Yung Test the kotse tire. mismo. Oo. Yung cars, magkakaproblema. Tapos, pag Sabado, yun na yung FP3, tapos yung qualifying. Yung qualifying, yan yung May parang oras siya eh. Minsan may oras siya eh, di ba? Parang 45 minutes ba? Ay, hindi naman 45. Basta meron lang siyang parang pwede mo sabihin na yun yung kalahati ng Grand Prix kasi doon sa qualifying madedetermine kung ano yung magiging position mo sa race day on Sunday. bago mag-countdown ng 0, kung ano yung oras na natapos mo yung buong track ng mabilis. Oo. Yung ano yun eh, yung fastest lap ng mare-record mo at the end of the race. Yun yung kasalukuyang yung bibilangin, yun yung magka-count. So ayun, kalahati siya ng race, no? Tapos race day, kung ano yung naging position mo at the end of the qualifying, doon ka pupwesto. So, P4 ka sa qualifying. So, pang-apat ka dun sa grid. Doon pala doon pala na-determine yung mga positioning nila doon sa starting point. Kasi manipis yung maano lang yung kalsada. So, tapos may mga grid yun na Pero hindi ko lang gets, pre. Yung kasi usually lalabas sila ng pit. Tapos parang nandun na sila sa race track. Tapos biglang ang bagal lang nila. Paano hindi ko lang alam paano magi-start yung oras nila kapag lumagpas na sila dun sa pinaka-starting sa after ba ng pit stop? Oo. Ang ano kasi diyan may speed limit lang yung sa pit stop kasi andun yung mga garage eh. So for safety purposes, may speed limit yung pagpasok mo sa pit lane. Papunta dun sa garage mo. Tapos dun pagpasok mo sa pit mo, whether papalitan ka ng gulong or papalitan ng front wing or kung ano mang nakalas dun sa kotse mo. Ayun, pagkakabit nun, lalabas ka ng pit lane, may speed limit pa rin. Pero yung usually, yung start ng oras kapag lumpas ka na doon sa yung starting position, yung parang, yung may linya bago yung checkered flag. Kumbaga, from pit stop papunta doon, kasi parang may allowance siya na parang, na kapag, alam mo yun, yung isasakyan, medyo nakuha niya na yung bilis niya. Tapos pag dumanas doon pa lang tatakbo yung oras para orasan yung isang lap niya. Kasi kahapon, nakanood ako ng qualifying, minsan pinapakita sila Max. Minsan nadadaanan niya na sila Russell, ganyan. Tapos sila Russell parang takbong pogi lang, ganyan. Tapos tsaka sila tatakbo ng harurot, ganun. Sa qualifying ba yan? Oo. Flying lap. Yung flying lap yung tawag doon, parang buwelo ata yun sa, yung buwelo. Okay. Buwelo. Flying lap. Para makapag-set ka ng fastest time. Tapos, kung yung ano yung matatala mong fastest lap, yun yung ibibit na ibang driver. Tapos gano'n ang scenario nun hanggang maubos yung oras. Tapos minsan, tawag dito, ang napapansin ko lang, kapag may 15 na drivers, tapos pag natapos yung bago mag-qualify, kasi may final practice, di ba? Third. Parang nagiging 10 na lang yun. So yung mga na-eliminate, syempre nakabase pa rin yun sa rankings nung lap. Doon na i-decide yung kanilang 11, 12, 13, 14, 15. Pero may mga mas sumobra pa doon o wala na? Hanggang 15 lang talaga yung mga Hindi, hanggang yun eh. Hanggang 20. Tapos yung first na limang unang malalaglag, sila yun. Kung sino pinakauling nalaglag, siya yung sa dulo.
sa 20, 19, 18, and so forth. Hanggang 15. So ano pa lang, parang 20 na agad doon sa first practice. Hindi. Sa qualifying to, no? Hindi, doon sa practice pa lang. Kasi kung 20, kasi kung qualifying, parang 10 na lang yata yung nandun eh. Hindi. Ang qualifying kasi, it works, ganito siya. Yung 20 na cars na yun, lahat yun at the beginning of the qualifying, lahat sila may equal chance to go to the Q2. Ang i-determine kasi ang qualifying itself is divided into 3 phases. So may Q1, yung Q1, doon madedetermine kung sino yung mga sa dulo. So kung sino yung pinaka-bottom, siya yung sa 20. So yung susunod siya yung 19, 18, 17, 16, 15. So yun yung yun yung Q1. Kumbaga sa liga, pampakota lang siya eh. Pampuno. So ayun. Same goes with with Q2. So since nalaglag na yung first or last 5, last 5 sa na-determine yung magiging last 5 sa grid. Sa Q2 naman sila magde-determine kung sino yung from 11 to 11 to 15. Tapos yung Q3 pag na-determine na kung sino yung pang 11 to 15, doon na ma-determine kung sino yung 1 to 10. Doon na papasok ng mga flying lap na ganyan, buwelo. Kasi ang lang naman ng qualifying is to get the fastest lap time at the end of the session. So kung mabagal ka at the end of the pag bumaba ng checkered flag, yun yung pwesto mo. And yung usual race, siya, 51 laps siya. Nasabi ko nga depende sa track? Oo. May track na 70, 60, 70 laps. Pag ganun, maliit lang yung track. Yung lap, yung track. Kasi parang may may sukat, total talaga na sukat na yun. Kung yung total na sukat na yun, hindi siya doon sa, kunyari, 72 laps siguro. Parang nahati pa siya. So, may mga race talaga na 50 plus lang yung laps, tapos yung 70 plus, may may total number talaga ng pagkakarerahan. May stand. Sa Spanish Grand Prix sa Catalonia, 66 laps. May mga ganun iba-iba eh. Sa Silverstone, yung home ni Lewis Hamilton, Britain. 52 laps. Yun. Sa Silverstone. So depende talaga siya sa track. Tapos yun din nagde-determine ng oras ng event. Kung gaano kahaba ng oras ng race. Tama. Pero ito, ang maganda kasi, ang siguro, based on observation ko lang, kada Grand Prix, may dinideclare na winner and may podium para doon sa top 3. Tsaka doon sa best constructor, tama? Umaga, kasi kino-compute pa rin yung total eh. Yun pa yung para sa, kumbaga yung term Grand Slam, yung pinaka sa dulo. Hindi siya hindi na siya Grand Slam. Yun nga, yung point system, ayun. Yun yung points, halimbawa si Sainz naka 1, naka P1, so 25 point shot. Si Leclerc naka second, 18. So pag ko-combine yung points na yun yung na-earn ng Ferrari na points for that day or for that Grand Prix. Tapos ganun siya ng ganun. Tapos yung mga successive yung mga succeeding drivers, kung anong points na nakuha nila, hindi naman sa team. Tapos sa dulo, at the end of the season sa Abu Dhabi, doon madedetermine kung sino yung champion. Okay. Yes. So,
Kung ano natin parang context natin, siguro madaling maintindihan ng mga kaparokya natin. Parang NBA, yung mga races na to, kunyari Singapore, parang division lang siya, tapos one season, meron talagang isang season. So yung mga nananalo kunyari ng per race, sila yung division champion, parang ganun sa mga parang ganun ba siya i-compare? Parang pero kasi ito mostly point system talaga ang labanan. So the more you win races, the more you earn, or the more points you earn, the more chances that you win the championship at the end of the season. Actually, medyo nagka-interest na ako after nung sa Monza. Hindi, sa Netherlands. Tapos biglang, yung sa Monza, parang yung mismong race day na yan. Pero yung talagang pati sinubaybayan ko lahat, parang nag-invest na talaga ako ng time. Yung sa Baku. After yung Baku talaga kahit F2. Yung F2 parang 20 ata or 25 lang ata na laps yun. Oo. Pero kumbaga, may excite ka na rin Parang nagka-interest sa Monza Sa Monza. Pero yun nga. Nagka-love interest sa Monza. Pero yung F1 nung sa Baku nga, sabi ko nga, kasi ako, yun nga, hindi naman ako nandun drive to survive. Pero kasi parang pag sabi kasi F1, tas ang top of mind na papasok sa isip mo, Ferrari Kaya parang siguro hindi ko naman masabing magiging diehard ako ng Ferrari. Pero yun yung first team na nakahiligan ko. Kasi parang mas madali siyang madali kang ma-attract sa kanila dahil siguro yung associated na yung pangalan ng F1 at Ferrari. Parang gano'n. Par kung ako sa'yo, mag-Ferrari ka talaga, Join the Uni Team, Tapos ito nga. Tapos ang pa nga yan, parang per Grand Prix, parang may mga kanya-kanya nicknames pa pala yun. For example, yung sa Singapore, home of the night F1, yung parang panggabi yung setting. Night race. Tapos, mas napansin ko pa, last season may Suzuka circuit, yung sa Osaka. Pero nawala yung Osaka ngayon. Ang pumalit yung sa Shanghai. May mga ganyan din kasi nawawala na tracks Usually pala, palit-palit lang naman yun, no? May contract ba yan? May contract ba yan? Merong pinipirmahang contract yung mga merong pinipirmahang contract yung F1 tapos yung bansa na nagmamay-ari ng track na usually usually goes well. Pero merong instances na halimbawa yung sa India dati. Yung dati may Indian Grand Prix kasi. Meron track tapos nakamas sila niyan. Normal lang. Pero merong Indian Grand Prix na merong Indian GP nun. Pero hindi nila tinapos yung contract kasi the Indian government deemed the sport as entertainment. So parang gusto nila magbayad yung F1 ng mahal. So terminate yung contract. Contractual basis yung Pucha, di ba na realize din ng Indian government na yun? Tourism yun Sinasabi nila kasi, may mga nagsasabi kasi yung F1 hindi naman talaga sport. Which is hindi na mekos pre doon sa India, no? Pucha, kaya yung mga F1 doon, yung mga lumalabas sa Facebook, yung mga bus driver nila, yung mga galing sa Kanayunan. Grabe yung takbo ng bus Hindi pinayagan ng DPWH siya ng COA. Ayun, grabe yung patakbo yan, parang nawala yung truck. Humahabol sa
Umahabol sa boundary. Oo, di ba? Pero, where were we? Ano ba tayo ulit? Nakalimutan ko. Hindi, ito na lang napansin ko. May mga several names na, kumbaga naririnig ko na dati, like sila Bottas, ganyan, sila Alonso. Na, for some reason, halimbawa, si Alonso naglaro ng, naging key member ng Ferrari. Tapos ngayon, nasa na siya, sabi ito? Aston Martin. Tapos si Bottas din, parang, di ba Greek yan, di ba? Si Bottas. Finish. Finish. Tapos Parang magaling yun, pre. Laging finish. Lagi nakatapos. Lagi na nang nasa dulo, parang, ano ba yun? Parang, tapos parang, yun nga, sabi ko nga kanina, parang yung iba sa lingkit, pang pang pakota. Parang every year, kasi naging siya McLaren, Ferrari, tapos Red Bull. Tapos parang doon na lang naglalaro yung mga top teams. Parang inisip ko doon sa mga Williams ganyan, sa Alpine ganyan. Parang sumali na lang sila, parang mo yun, resources pa rin yung nasasayang sa kanila. Tapos parang wala bang pangarap manalo yung mga nandun. Or siguro para sa amin, wag na po kayong magbabash kasi sabi namin 101 pa lang naman. Mga baguhan lang po kami dito. Wala pa kaming ayun, parang inaano ko lang na sayang naman yung resources tsaka yung funding sila every year para lang maging sila, yung jobber ng mga big teams. Aston Martin, ganyan. Yung kasi, parang, syempre, yung mga sumasali dyan na, sa palagay ko, is, talaga, they love the sport. They join, or they compete, because, for the fun of it. Pero, meron din kasing, meron ding financial, makakatulong din sa kanila, financially. Halimbawa, ikaw, yung team mo, meron kayong okay. So meron po tayong on the spot technical difficulty. Napit po. Nasa pit stop po. Kung yun naman din pala yung kasagutan, halimbawa, they love the sport. Pero parang ako kasi, for example, yung Haas, ganyan. Tapos yung team nila Hook, nila Tsunoda, ganyan. Nila Zhou, Guanyin. Parang parang nandun sila sa alam mo jobber eh. Pero, di ba, kung may chance naman din sila na na nakapagtapatan sa mga first placer, ganyan, or first five na mga drivers, ganyan. Or kahit sa mga teams, ganyan, kaya naman nila makapagsabayan. Minsan parang magkaroon na ng nung intense na yung laban sa sa mga, parang hindi lang puro Verstappen or Norris or Kasi katulad ngayon, sa Mercedes, si Lewis Hamilton, di ba, sinasabi nga, ilang first place Grand Prix champion, ganyan. Grand Prix champion, Tapos biglang ngayon, usually mga pang 8 lagi, 8, 7, pang bira na nga makapasok ng top 5 pag Actually, sa Baku, ganyan. Tapos ito nga sa Singapore, yung pit number niya, yung starting pit niya, parang nasa nasa 5 ata or 6. Parang ganun. Hello. O yun. Ayan na si AIDS. So, hello. Nice na yung technical difficulty. Sorry, na-pit stop yung tropa natin. Hindi, yun yung sinabi ko. AIDS. Oo. Bago ka kasi sinabi ko, yung sa team nila,
nila Guanyin yan, nila Tsunoda yan, nila Ocon yan. Kaya naman nilang parang inisip ko, every year naman din sila gumagastos. Pwede naman silang siguro may capabilities or kung talagang mayaman talaga yung team nila, kaya nilang mag-purchase ng magagaling na driver eh. Kasi para lang hindi lang mag-monopolize dun sa tatlong teams or apat na teams yung yung top 5 or top yung nasa top 10. Para lang magkaroon ng fierce competition kasi nga kung pwede mong timbangin, sabi nga ng Indian government na baka nga pure entertainment lang at same winners lang every race, ganyan, every year. Na kung, halimbawa, yung mga kick sauber, yan. Sama yung mga babay, gano'n. Kaya naman nilang makipagsabayan din talaga. Pero ang kasi, ang teams, kaya may bottom, tapos may top. Kasi, yung top teams, usually yan ay may mga established ng makinarya talaga. Gaya ng Ferrari, Mercedes, yan, Red Bull. Mga panahon pa lang ng nila Vettel, tsaka nila Sebastian Vettel. Tapos yan, yung mga meron naman yung mga nasa bottom. Usually yung mga teams na hirap financially kasi they operate on more limited budgets compared to the top teams. Tapos yung mga teams na yun minsan they view themselves as parang farm team ng mga up and coming na mga drivers. Yan, gaya nila ni Leclerc, dating Sauber, meron pang Sauber na team, hindi pa yung kick kasi bago na lang yung kick eh. Yung Sauber mismo, yun, galing siya doon. Tapos nag-Ferrari, ganya ni ano pa ba? Ganya nila kung sino yung mga galing sa basta yun, yung mga small teams na yun, they view themselves as developers of young talent. Saka rin brand exposure. Kasi exposure sa mga business din na mag-invest parang ganun. Yung minsan yung primary objective. Parang parang sa mga other sports na rin diba? Kapag mayaman yung team, talagang mapapurchase mo lahat ng best of the best, yung talents. Kunyari, for football, Real Madrid, natural, mabibili nila yung gusto nilang malalakas na player or magagaling na player. Pero, yun nga partner, parang, sa F1 ba, parang may salary cap din ba? Kasi, di ba, knowing na may team, tapos 2 racers, parang ititimbang ba nila, kunwari, itong si driver number 1, ganito yung value niya. Dapat, itong si driver number 2 ng team nila, ito na lang yung parang, value, parang ganun. Parang may ganun ba? Yung salary cap ba? Kumbaga, yung isang high paid, yung isang nasa middle lang, parang may balance lang din. Kasi diba, financially talaga sagot ng team yan, diba? Ng company or ng team yan. Like any other sport, meron ding salary cap, and of course yung mga proven winners, yung mga nag-champions, yan yung malalaki yung sahod, gaya ni Max, ni Verstappen, Max 55 million, ganun. 55M. Si Leclerc 34 million yung sahod. So ayun, depende rin sa financial na nakakayanan ng nila. Ng team. Kung magkano yung mapapasahod sa kanila. So ganun din pala which is the answer doon sa sa tanong ni paring Lem na bakit may ganitong racer na dapat umaangat na siya doon sa ranks din na yun, which is medyo kapag middle table driver ka pala, medyo rin pala.
Pag mid-tier. Mababasa. Ang inaano ko na lang din talaga, si Max talaga, hindi naman ako hater ng Red Bull, pero parang kasi, Sobrang dominant, di ba? di ba, from last year, puro Max ang nanalo eh. Puro first placer. Tapos, lang hindi eh. Last year. Tapos biglang sobrang, parang ibang breed din talaga si Max eh. Oo. Ang ganda na nga ng financial stability ng Red Bull, tapos biglang magaling pa na driver si Max. Magaling. Tatay niya rin kasi Tsaka nanay niya, si Verstappen. yung nanay niya, kart racer din. Kart racer din eh. Yung si Yos na may kwento si Max na mutik mo yung saksakan ng tatay niya ng kitchen knife yung brutal yun si Yos. Kaya yun siguro yung nag-develop ng talent ni Max. Strict disciplinarian. So, para na kay Max yun na yun yung nakapaghubog ng talent. Kaya yun yung nakapagdala sa kung saan siya ngayon. Pero gagi yung pangit ng childhood niya. At pakinggan ni Max yung yung mga previous episode ng Parokyanos kung maintindihan niya. Kamusta Philippines? Kasi hindi namin tinatolerate yung mga masasakit na childhood. Di ba Chris? Oo, par. Ito, last na lang, bago tayo mag-move on dun sa episode. Pero, ito kasi, usually yung calendar niya, nag-start siya March? Tapos, March o February? February, nakalimutan ko. Alam mo, pre-season testing. Kaso, ang masaya kasi dyan, mga yung parang mga blockbuster na dyan, yung pag yung mga August, July na mga race na, pa December. Kasi medyo parang petiks pa yung mga July pa angat, parang ganun. Yung mga Bahrain, mga pasimula pa lang yan eh. February. February, usually November yan eh. Sa Qatar. After pala ng Singapore, yung sa US na. US na. Yan yung karera dito sa Pilipinas sa madaling araw. O Vegas, ayan. USGP yan ba sa Vegas yung sa Circuit of the Americas? Sa Vegas na. Ano ba sabi sa kalendaryo? So ayun, upon recording ng episode na to, tulad yung sinabi ni Chris, Singapore GP race day po ngayon. So mamaya manonood po kami. Manonood po kami kasama ni ayun. Hindi, parang wala yata siya. Dun. Oh my God. It's the USGP already. Kasi ito. So, nag-install na rin ako ng F1 F1 app. Ayan. At actually may fantasy. Ayun pala, US sa siya. Pirelli United States Grand Prix. Saan to? Hindi ko alam tong na to. Venue na ito. Ay, ito pala. May circuit. Circuit of the Americas nga. Tama. October. Tapos 18-20. Tapos October 25-27. Mexico. November 1 to 3. Brazil. Interlagos. Tapos November 21-23. Las Vegas. Silver Las Vegas Grand Prix. Tapos November, December 29 to December 1, Qatar. Abu Dhabi yung dulo. Yan lagi ang season ender. Abu Dhabi. Yas Marina. Qatar kasi tawag dito, Qatar Airways parang parang per Grand Prix, parang may kanya-kanyang May kanya-kanyang sponsor. Oo. Yan, gaya ng sa US, Pirelli, yung tires. Napansin niyo ba yung mga gulong ng F1? Diba ang cute? Parang ang sarap kisilin. Yun yung isa ko hindi rin mag-get eh. Yung may medium, may hard, tas may soft na tire. Kasi minsan pinapakita yung pangalan ng driver, tas ginamit na tire. Minsan, Yung ginamit na gulong.
Minsan mag-iikot isang lap, medium, tapos biglang after ng ilang pagka pit stop, bigla papalitan nila ng soft, ganyan. Ang gulong ng F1, ano yan eh, divided into categories, C1 to C5. So, yung C1 is yung softest and C5 is yung hardest. Pero usually ang ginagamit, C2, C3, C4, mga ganun. Tapos yung soft, medium, and hard. Yun yung components. Yun yung soft. Na ako. Soft is yung nagbibigay ng maximum performance. Pero ang trade-off nun is madali siyang mapudpud. So kung need mo ng burst of speed, yun yung gagamitin mo. Yung hard is not that good in terms of grip kasi yung soft kasi pinakamakapit. Whereas yung hard is hindi siya makapit pero matagal. So yung medium is something in between. Kumbaga yung hard siya kung maintain para lang siguro syempre ilang laps yun eh. Tsaka 3 sets lang ng gulong yung gagamitin, di ba? Oo. Ayun. So yun yung makikita nyo yung pulang ring, yung malambot. Yung dilaw, yung medium, yun yung in between the two. Tapos yung hard, yung puti. Puti yung rim. So, discarded rin pala ng driver. No? Sabihin niya, yung team. More. Minsan, alam niya. Minsan, nakaupo lang siya. Alam niya kung saan yung kulang yung pressure, ganyan. Ramdam niya na parang isa na sila ng kaluluwa ng sakyan. Parang bubo cha-cha, boy. Parang, kasi, Coach, I want soft. well, you gave me hard. So, ayun. AIDS, maraming salamat. Doon na tatapos ang episode 19 ng Parokiano Show. Makakasama natin si AIDS sa susunod. Pero, Oo. Again, maraming salamat sa mga nakikinig sa atin sa Spotify at sa YouTube. Siyempre, pwede na po kaming i-follow. And, mula sa akin at kay Chris na aking partner, kita-kits po tayo sa mga susunod na episode at mabuhay po ang parokya. Mabuhay. Sige, sama pa natin mamaya.